Sa pinakadulong bahagi ng baryo ng Agar-Agar, kung saan ang lupa ay mapula at ang hangin ay laging may dalang amoy ng tuyong damo at kahoy, naroon ang isang maliit na kubong pawid na halos matabunan na ng mga talahib. Doon nakatira si Reniel, isang payat, maitim sa sikat ng araw at tahimik na batang halos walang nag-aakalang may kakaibang talino. Tuwing madaling araw, bago pa tumilaok ang mga manok, gising na si Reniel. Sanay na ang kanyang katawan sa lamig ng umaga. Marahan siyang bumabangon mula sa banig na halos punit-punit na at dahan-dahang inaayos ang kumot ng kanyang inang may sakit. Mahina na ang katawan ni Aling Sela at madalas ay inuubo sa gabi. Hindi na maalala ni Reniel kung kailan huling nakapagtrabaho ng maayos ang kanyang ina. Tahimik niyang sinisilip ang maliit na banga sa sulok. Kaunting bigas na lamang ang laman, kaya kailangan na naman niyang maghanap ng pagkakakitaan. Lumabas siya ng kubo habang ang langit ay kulay abo pa lamang. Bitbit niya ang kanyang lumang itak na kinakalawang na ang hawakan. Sa likod niya ay nakasabit ang isang tali at lumang sako. Ang pakay niya, ang talahiban sa gilid ng baryo. Doon tumutubo ang tambo na ginagamit sa paggawa ng walis. Habang naglalakad, naririnig niya ang huni ng mga kuliglig at ang mahihinang kaluskos ng dahon. Para sa iba, nakakatakot ang lugar na iyon lalo na kapag madaling araw. Sinasabi ng matatanda na may mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ngunit para kay Reniel, ang lugar na iyon ay parang pangalawang tahanan. Doon siya kumukuha ng ikabubuhay. Pagdating niya sa talahiban, maingat niyang sinimulang putuli ng mga tuyong tangkay ng tambo. Hindi siya basta pumuputol lamang. Pinipili niya ang tamang haba, ang hindi masyadong marupok at ang tuwid ang hibla. Isang beses, may matandang mangangalakal na nagsabi, "Batang ito, magaling ang gawa mong walis. Pantay-pantay ang hibla." Ngunit hindi niya iyon ipinagmalaki. Para kay Reniel, ang maayos na walis ay hindi lamang paninda. Ito ang pagkain nila ng kanyang ina. Habang patuloy siya sa pagputol, biglang may narinig siyang mga yabag. Paglingon niya, nakita niya ang 3 batang lalaki mula sa baryo, sina Lito, Banjo at Otep. Mga anak sila ng mayayamang magsasaka. "Oh, ayan na naman si Reniel," sabi ni Lito na may halong pangungutya. "Tagagawa ng walis," dagdag ni Banjo habang tumatawa. Lumapit si Otep at sinipa ang isang bungkos ng tambo na inipon ni Reniel. "Magkano ba yan? Baka 50 sentimos lang." Natahimik si Reniel. Hindi siya sumagot. Sanay na siya. Simula pa pagkabata, madalas na siyang pagtawanan dahil sa kanyang damit na luma, tsinelas na magkakaibang pares at payat na pangangatawan. Ngunit ang pinakamasakit ay kapag minamaliit ang kanyang kakayahan. "Alam mo," sabi ni Lito, "kahit tumanda ka, walis pa rin gagawin mo." Nagtawanan ang 3. Tahimik lamang si Reniel habang pinupulot ang mga tinapakang tambo. Hindi siya lumaban. Hindi rin siya umalis. Sa halip, mas maingat niyang inayos ang pagkakatali ng mga tangkay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsawa rin ang 3 bata at umalis habang patuloy sa pangungutya. Nang tuluyan na silang mawala, saka lamang huminga ng malalim si Reniel. Tumingala siya sa langit. "Isang araw," bulong niya, "hindi na kami magugutom ni nanay." Walang yabang ang kanyang tinig, kundi isang payapang pangako. Matapos makapuno ng sako, umupo muna siya sa ilalim ng isang lumang puno ng balete sa gilid ng talahiban. Doon niya karaniwang pinapatuyo ang tambo bago itali. Mahangin ang umaga. Tahimik. Ngunit biglang may narinig siyang kakaibang kaluskos. Hindi iyon tunog ng ibon. Hindi rin hangin. Parang may maliit na bagay na gumagalaw sa likod ng ugat ng balete. Napakunot ang noo ni Reniel.
May daga kaya? Mahina niyang sabi. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon, sa pagitan ng makakapal na ugat, may nakita siyang isang napakaliit na paa. Hindi paa ng daga. Hindi rin paa ng ibon. Mukhang paa ng tao. Napatras si Reniel. Saglit siyang natigilan. Muli siyang sumilip. May gumalaw na maliit na nilalang, kasing tangkad lamang ng isang bote ng suka. Mabilis itong nagtago. Napalunok si Reniel. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga naninirahan sa talahiban at punong balete. Mga nilalang na hindi basta nagpapakita. Ngunit sa halip na tumakbo, marahan siyang nagsalita. Hindi kita sasaktan. Tahimik ang paligid. Walang sumagot. Kinuha ni Reniel ang kanyang baong maliit na piraso ng kamote at inilapag sa ugat. Kung gutom ka, kain ka. Pagkatapos ay umatras siya at muling umupo sa kanyang dating pwesto. Ilang sandali ang lumipas. Muling narinig ang mahinang kaluskos. Unti-unting lumabas ang maliit na nilalang. Isang duwende. Kayumanggi ang balat, may mahabang puting balbas at suot ang kupas na pulang sombrero. Maingat nitong sinilip ang kamote. Pagkatapos ay tumingin kay Reniel. Hindi gumalaw ang bata. Tahimik lamang siyang nakaupo. Kinuha ng duwende ang kamote at mabilis na kumagat. Parang gutom na gutom. Napangiti si Reniel. Sa'yo na yan. Tumigil sa pagkain ng duwende at matamang tumingin sa kanya. May kakaibang kinang sa mata ng maliit na nilalang. Hindi ka natatakot? Tanong nito sa manipis ngunit malinaw na tinig. Bahagyang nagulat si Reniel. Ngunit umiling siya. Hindi. Bakit? Sandaling nag-isip ang bata. Mas nakakatakot ang gutom. Natahimik ang duwende. Ang hangin ay tila biglang tumigil. Tila may kung anong nagbago sa paligid. Unti-unting ngumiti ang duwende. Isang ngiting may lihim na kahulugan. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Reniel na ang simpleng pag-alok niya ng pirasong kamote ang magbabago sa takbo ng kanyang buhay at ng buong baryo ng agar-agar. Nanatiling tahimik ang paligid matapos magsalita ang duwende. Ang mahinang hangin ay muling gumalaw na para bang may nakikitang hindi nakikita ng karaniwang mata. Hindi agad nagsalita si Reniel. Pinagmasdan lamang niya ang maliit na nilalang na patuloy sa pagnguya ng kamote na parang matagal nang hindi nakakain. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang nagsalita ang duwende. Bihira ang batang tulad mo. Napakamot sa ulo si Reniel. Ano pong ibig niyo sabihin? Karaniwan, kapag nakita nila kami, binabato, tinatakbuhan, o sinusubukang hulihin. Umiling ang bata. Wala naman po kayong ginagawang masama. Napangiti ang duwende, ngunit ang ngiting iyon ay tila may lalim, parang may sinusukat. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, sabi nito. Hindi rin lahat ng hindi mo nakikita ay wala. Hindi lubos na naintindihan ni Reniel ang sinabi, ngunit tumango siya bilang paggalang. Saglit na natahimik ang dalawa. Maya-maya, napansin ni Reniel na may maliit na sugat ang paa ng duwende. May bahid iyon ng tuyong dugo at tila nahihirapan itong tumayo ng tuwid. Nasugatan po kayo, maingat niyang sabi. Tinakpan agad ng duwende ang paa. Wala lang to, ngunit halata ang kirot. Walang sabi-sabing kinuha ni Reniel ang lumang panyo na nakasabit sa kanyang bulsa. Pinunit niya ang dulo nito at marahang lumapit. Pwede ko po bang balutan? Tinitigan siya ng duwende. Mahaba. Parang sinusuri kung may halong panlilin lang ang alok. Ngunit sa mga mata ni Reniel, wala itong nakita kundi pag-aalala. Dahan-dahang inilapit ng duwende ang paa. Maingat na nilinis ni Reniel ang sugat gamit ang kaunting tubig mula sa kanyang baong bote.
Pagkatapos ay binalutan niya ito ng piraso ng panyo. Panayad lamang ang kanyang galaw, parang sanay mag-alaga. "Salamat." Mahina ngunit malinaw na sabi ng duwende. Ngumiti si Reniel. "Ganun po talaga. Tinuturuan ako ni nanay na tumulong sa may kailangan." Muling natahimik ang paligid. Ngunit ngayon, parang mas magaan ang hangin. "Anong pangalan mo, bata?" tanong ng duwende. "Reniel po." "Reniel?" Inulit iyon ng duwende na parang inaalala. "Ako naman si Luntian." Bahagyang lumaki ang mata ni Reniel. "Talaga pong duwende kayo?" "Hindi lang basta duwende," sagot ni Luntian. "Tagapagbantay ako ng bahaging ito ng talahiban." Napatingin si Reniel sa paligid. Bigla niyang napansin na tila mas luntian ang damo malapit sa balete at mas makapal ang mga tamborito kumpara sa ibang bahagi. Parang mas buhay ang lugar. "Bakit po kayo nasugatan?" tanong niya. Saglit na tumahimik si Luntian. Ang dating mahinahong mukha nito ay napalitan ng bahagyang lungkot. May mga taong hindi naniniwala at may mga taong gustong mag-angkin ng hindi kanila. Hindi na nagtanong pa si Reniel. Ramdam niyang ayaw pang magsalita ng duwende tungkol doon. Sa halip, tumayo siya at kinuha ang kanyang sako. "Magpapatuyo pa po ako ng tambo." "Bakit ka gumagawa ng walis?" tanong ni Luntian. "Para po may pambili ng bigas." Simple ang sagot. Walang drama. Walang reklamo. Tinitigan siya ng duwende. "Gaano ka nakatagal gumagawa?" "Simula nung magkasakit si nanay." "Hindi ka nag-aaral?" Saglit na natigil si Reniel. Huminto po. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Maya-maya, nagsalita ang duwende sa mas mababang tinig. "Maraming batang tulad mo ang nagiging mapait ang puso." Umiling si Reniel. "Hindi naman po makakatulong kung magagalit ako." Napangiti si Luntian. Ngunit ngayon, hindi na iyon simpleng ngiti, kundi ngiting may paghanga. "Reniel," sabi nito, "kung bibigyan ka ng pagkakataon na magbago ang buhay mo, ano ang una mong gagawin?" Hindi agad sumagot ang bata. Nag-isip siya. Matagal. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. "Papagamot ko po si nanay. Hindi bahay. Hindi damit. Hindi laruan. Ang una niyang naisip, ang kanyang ina." Sa sandaling iyon, tila may dumaan na banayad na ihip ng hangin na umiikot sa punong balete. Bahagyang kumislap ang mga dahon. Napansin iyon ni Reniel, ngunit hindi niya pinansin. Si Luntian ay tahimik lamang na nakatingin. May malalim na pag-unawa sa kanyang mga mata. "Bihira talaga ang batang tulad mo," bulong nito. Tumayo ang duwende at marahang lumakad papunta sa isa sa makakapal na ugat ng balete. "Babalik ka pa ba bukas?" tanong nito nang hindi lumilingon. "Opo," sagot ni Reniel. "Dito po ako kumukuha ng tambo araw-araw." "Magdala ka ulit ng baon." Napangiti ang bata. "Opo." Unti-unting pumasok si Luntian sa pagitan ng ugat, parang nilamon ng anino. Sa isang iglap, nawala ito. Napakamot sa ulo si Reniel. Hindi niya alam kung panaginip ba iyon. Ngunit naroon pa rin ang piraso ng kamoteng may kagat at ang maliit na bakas ng paa sa lupa. Muling naupo si Reniel at ipinagpatuloy ang pagtali ng mga tambo. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa sa talahiban. At sa kailaliman ng punong balete, may isang nilalang na matagal nang nagbabantay sa baryo ng agar-agar na ngayon lamang muling nakakita ng pusong walang bahid ng kasakiman. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati nagising si Reniel. Hindi dahil sa gutom, hindi rin dahil sa ingay ng ubo ng kanyang ina, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam. Parang may naghihintay sa kanya sa talahiban. Tahimik niyang inayos ang kumot ni Aling Sela.
Bahagya itong nagmulat ng mata. "Maaga ka na naman, anak," mahina nitong sabi. "Opo, Nay. Marami pa po akong tatapusing walis." Ngumiti ang ina kahit halatang pagod. "Mag-ingat ka." "Opo." Lumabas si Reniel ng kubo habang ang langit ay kulay asul-abo pa lamang. Bitbit niya ang itak, sako at ngayon, isang maliit na supot ng pinakuluang kamote. Habang naglalakad sa makitid na daan, napansin niyang mas malamig ang simoy ng hangin kaysa karaniwan. Ang mga dahon ay bahagyang kumakaluskos kahit halos walang hangin. Pagdating niya sa talahiban, agad niyang napansin ang punong balete. Parang mas madilim ang lilim nito. Ngunit hindi iyon nakakatakot. Sa halip, parang may katahimikang nakayakap sa paligid. Lumapit siya at marahang inilapag ang supot ng kamote sa dati niyang pinag-iwanan. "Luntian?" Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Nagpatuloy siya sa pagputol ng tambo. Isa-isa. Maingat. Pantay-pantay ang haba. Ilang sandali ang lumipas. Biglang may mahinang bulong na umalingaw-ngaw sa hangin. "Mas maaga ka ngayon." Napalingon si Reniel. Naroon si Luntian. Nakaupo sa ibabaw ng ugat. Tila kanina pa nagmamasid. Napangiti ang bata. "May dala po akong pagkain." Tumalon pababa ang duwende at mabilis na lumapit. Ngunit bago pa nito kunin ang supot, tumingin muna ito sa paligid. Parang sinisiguro na walang ibang nakakita. "Salamat," sabi nito. Habang kumakain si Luntian, napansin ni Reniel na mas angkin nito ang lakas kaysa kahapon. Mas tuwid na itong tumayo. "Mas maayos na po ba ang sugat niyo?" Tumango ang duwende. "Malaki ang naitulong ng ginawa mo." Saglit silang natahimik. Maya-maya, nagsalita si Luntian. "Alam mo ba kung bakit mas maganda ang tubo ng tambo sa bahaging ito?" Umiling si Reniel. "Hindi po." Dahan-dahang tumayo ang duwende at inilapag ang maliit nitong palad sa lupa. "May mga lugar na pinangangalagaan." "Pinangangalagaan nyo?" "Hindi lang namin," sagot ni Luntian. "May mga bagay sa kalikasan na tumutugon sa kabutihan." Napatingin si Reniel sa mga tambo. Ngayon lamang niya napansin. Mas tuwid ang mga hibla rito, mas makapal, at halos walang bulok. "Matagal ka na naming nakikita," biglang sabi ni Luntian. Napatingin agad si Reniel. "Oh? Araw-araw kang pumupunta, kahit umuulan, kahit mainit." Nagulat ang bata. "May nakakita po sa akin?" "Marami," sagot ng duwende. "Pero hindi ka namin nilalapitan." "Bakit po?" Tumingin si Luntian sa kanya. "Sinusubok namin ang puso mo." Natahimik si Reniel. Hindi niya alam ang sasabihin. "Maraming tao ang pumapasok dito," patuloy ng duwende. "May pumuputol ng walang paalam, may sumisira, may nagiiwan ng dumi. Pero ikaw, bago ka pumutol, tumitigil ka muna." Naalala ni Reniel ang kanyang nakasanayan, ang marahang paghawak sa tambo, ang pagpili lamang ng sapat, ang hindi pagwasak ng ugat. "Turo po ni nanay," sabi niya. Napangiti si Luntian. Ang baryo ng agar-agar ay hindi lang tirahan ng tao. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga talahib ay sabay-sabay na yumuko na parang may dumaan na hindi nakikita. May mga bantay ang lupa, ang hangin at ang puno. Hindi nagsalita si Reniel. Ngunit ramdam niya, totoo ang sinasabi. Biglang may malakas na yabag mula sa di kalayuan. May mga boses. "Dito, banda ang pinakamakapal na tambo." Napakunot ang noo ni Luntian. "Mga tao," bulong nito. Mula sa pagitan ng talahib, lumitaw ang dalawang lalaki na may dalang malalaking bolo. Hindi sila taga-baryo. Magaspang ang kilos. Dire-diretso silang pumasok sa bahaging malapit sa balete. "Sayang to kung hindi puputulin," sabi ng isa. Naramdaman ni Reniel ang kaba.
Diyan po kayo. Halos masabi niya. Ngunit hinawakan ni Luntian ang kanyang braso. Umiling ang duwende. Manood ka muna. Sinimulan ng dalawang lalaki ang pagputol. Walang ingat, walang pagpili. Pinuputol pati ang murang usbong. Tinapakan ang mga ugat. Biglang umihip ang malakas na hangin. Walang ulap, walang ulan. Ngunit ang mga talahib ay biglang nag-ingay. Parang sabay-sabay na nagbulungan. Napahinto ang dalawang lalaki. Ano yon? Muling umihip ang hangin. Mas malamig, mas mabigat. Ang isang lalaki ay nadulas kahit tuyo ang lupa. Ano bang lugar to? Biglang may malakas na lagapak ng tuyong sanga sa harap nila. Walang puno sa itaas. Nataranta ang dalawa. Umalis na tayo. Iniwan nila ang ilang naputol na tambo at nagmamadaling tumakbo palabas ng talahiban. Muling tumahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Napatingin si Reniel kay Luntian. Ginawa niyo po yon? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, tumingin ito sa punong balete. Hindi kami mahilig manakit, sabi nito. Pero marunong kaming magpaalala. Tumingin si Reniel sa mga naputol na murang usbong. Dahan-dahan siyang lumapit at itinayo ang mga natumbang tangkay. Parang may inaayos na nasaktan. Pinagmasdan siya ni Luntian. May tahimik na paggalang sa maliit nitong mukha. Reniel, sabi ng duwende sa mas mababang tinig. Ang kabutihan mo ay hindi lingid sa amin. Biglang kumislap ang isang maliit na bahagi ng lupa malapit sa ugat ng balete. Parang may nakatagong bagay sa ilalim. Hindi pa iyon napansin ni Reniel. Ngunit nakita iyon ni Luntian. At sa unang pagkakataon, ang duwende ay nag-isip. Malapit na ang panahon na kailangan niyang tuparin ang isang matagal ng pangako ng mga bantay ng talahiban. Lumipas ang ilang sandali matapos umalis ang dalawang lalaking pumutol ng tambo. Muling bumalik ang katahimikan sa talahiban, ngunit ramdam ni Reniel na may naiwan na kakaibang bigat sa hangin. Parang may bagay na naghihintay. Maingat niyang inayos ang mga natumbang tangkay. Isa-isa niyang itinayo ang mga murang usbong na tinapakan ng mga dayo. Hindi man maibalik ang dati, sinikap niyang ituwid ang mga ito upang hindi tuluyang mamatay. Tahimik lamang na nakamasid si Luntian. Bakit mo pa inaayos? Tanong ng duwende. Sayang po, sagot ni Reniel. Buhay pa naman. Hindi na nagsalita si Luntian. Sa halip marahan itong lumakad patungo sa makapal na ugat ng balete, sa mismong bahagyang kumislap kanina. Huminto ito at tumingin kay Reniel. Lumapit ka. Bahagyang nagtaka ang bata ngunit sumunod. Paglapit niya, napansin niyang ang lupa sa may ugat ay mas malambot kaysa sa paligid. Parang bagong galaw kahit walang bakas ng paghuhukay. Lumuhod si Luntian at inilapat ang palad sa lupa. Matagal na itong nakatago, mahina nitong sabi. Ano po iyon? Tanong ni Reniel. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, tumingin ito sa batang matagal nang sinusubaybayan. Hindi lahat ng kayamanan ay ginto, sabi nito. May mga kayamanang sinusukat ang puso ng makakahawak. Hindi pa rin lubos na naintindihan ni Reniel, ngunit nakinig siya. Reniel, patuloy ni Luntian, kung may makita ka mang kakaiba, hindi mo ba ito ipagyayabang? Umiling ang bata. Hindi po. Hindi mo rin ipagbibili? Hindi rin po. Bakit? Sandaling nag-isip si Reniel. Kung hindi naman po akin, hindi ko dapat pagkakitaan. Saglit na pumikit si Luntian. Parang may matagal nang hinihintay na sagot at ngayon lamang iyon narinig. Maghukay ka, sabi nito. Ibinigay ni Reniel ang kanyang maliit na itak at ginamit ang dulo nito upang marahang bungkalin ang lupa. Hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan ang bawat galaw upang hindi masira ang anumang maaring nasa ilalim.
Ilang saglit pa, tumama ang itak sa matigas na bagay. Tok, napahinto siya. Tinanggal niya ang natitirang lupa gamit ang kamay. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na kahon. Hindi ito gawa sa ginto. Hindi rin makinang. Mukha itong yari sa lumang kahoy na maitim na sa edad. Ngunit may ukit ito na kakaiba. Mga simbolong parang dahon, hangin at alon. Napatingin si Reniel kay Luntian. Ano po ito? Buksan mo, sabi ng duwende. Maingat niyang inangat ang takip. Sa loob, wala ni isang pirasong barya. Sa halip naroon ang isang lumang tali na hinabi mula sa hibla ng tambo. Katabi nito ang isang maliit na batong kulay luntian na kasing laki ng butil ng santol. Napakunot ang noo ni Reniel. Hindi po ito mukhang mahalaga. Ngumiti si Luntian. Para sa sakim, wala. Para sa marunong magpahalaga, napakahalaga. Dahan-dahang kinuha ng duwende ang hiblang tali. Ito ang unang hibla na ginamit ng unang tagapagbantay ng talahiban. Pagkatapos ay itinuro ang maliit na berdeng bato. At iyan, buto ng lupa. Hindi naintindihan ni Reniel ang ibig sabihin, ngunit nakinig siya ng mabuti. Ang mga bagay na iyan ay hindi nagbibigay ng kayamanan na agad nakikita, paliwanag ni Luntian. Pinapanday nila ang swerte ng taong may malinis na hangarin. Tahimik si Reniel. Wala siyang naramdamang pananabik. Wala ring pagnanasa. Sa halip, maingat niyang isinara muli ang kahon. Saan po natin ibabalik? Tanong niya. Doon napatingin ng mariin si Luntian. Ibabalik? Opo. Inyo po yan. Sa sandaling iyon, tila mas luminaw ang paligid. Ang hangin ay umikot ng banayad sa kanilang dalawa. Unti-unting ngumiti ang duwende, ngunit ngayon may halong tuwa. Reniel, sabi nito. Ang kayamanang ito ay matagal nang naghihintay ng taong hindi ito aangkin. Dahan-dahan itong itinulak ang kahon pabalik sa bata. Iyon na. Napatras si Reniel. Hindi po. Hindi ko po pinaghirapan yan. Pinaghirapan mo, sagot ni Luntian. Sa kabutihan mo, sa pagtitiis mo, sa hindi mo paninira sa lugar na ito. Natahimik ang bata. Hindi siya sanay tumanggap, lalo na ng bagay na hindi niya ginawa. Kung ayaw mo para sa sarili mo, dagdag ng duwende, gamitin mo para sa dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw. Naalala ni Reniel ang ubo ng kanyang ina. Ang halos walang laman na banga ng bigas, ang mga pangungutya ng ibang bata. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon. Magaan lamang ito. Ngunit hindi may paliwanag, parang may init na dumadaloy mula rito papunta sa kanyang palad. Anong gagawin ko po dito? Tanong niya. Panatilihin mo, sagot ni Luntian. Huwag mong ipagmalaki, huwag mong ipagkait sa nangangailangan. Tumango si Reniel. Iingatan ko po. Biglang umihip ang banayad na hangin. Ang mga dahon ng balete ay marahang kumaluskos, parang may mga bulong na hindi marinig ng malinaw. Napatingin si Luntian sa itaas. Tinanggap ka na nila. Sino po? Ang mga bantay ng lugar na ito. Hindi na nagsalita si Reniel. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang tila may mga matang nagmamasid. Hindi mapanganib, kundi mapagaruga. Ipinatong niya ang kahon sa loob ng kanyang sako, katabi ng mga pinutol na tambo. At sa sandaling iyon, hindi pa niya alam na ang simpleng kahoy na hawak niya ay magsisimula ng unti-unting pagbabago, hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi pati sa tingin ng buong baryo ng agar-agar sa batang matagal nilang minamaliit. Mag-iinit na ang araw nang matapos magputol ng tambo si Reniel. Maingat niyang isinilid ang mga napiling tangkay sa sako. Tinitiyak na pantay-pantay ang haba at hindi mapuputol ang mga hibla. Sa pinakailalim,
nakatago ang maliit na kahong-kahoy na ibinigay ni Luntian. Hindi niya yon binubuksan muli. Hindi dahil sa takot, kundi sa paggalang. Bago siya umalis, lumingon siya sa punong balete. Tahimik ang paligid. Wala si Luntian. Ngunit ramdam niyang may nakamasid pa rin. Babalik po ako bukas, mahina niyang sabi. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad pa uwi. Habang tinatahak ang makitid na daan palabas ng talahiban, napansin niya ang kakaibang gaan ng kanyang bitbit. Dati, mabigat ang sako kahit kalahati pa lamang ang laman. Ngayon, kahit puno, tila mas magaan. Inisip niyang baka sanay na ang kanyang balikat. Pagdating sa gilid ng baryo, nasalubong niya ang matandang si Mang Pilo. Isang mamimili ng walis na kilala sa pagiging mapili. "Oh, Reniel," bati nito. "May dala ka ba?" "Opo." Ibinaba ng bata ang sako at isa-isang inilabas ang mga tambo. Napakunot ang noo ni Mang Pilo. Pinagmasdan nito ang mga hibla. Hinaplos. Sinuri ang dulo. "Mas pino." Hindi sumagot si Reniel. "Mas tuwid din," dagdag ng matanda. "Parang mas matibay." Tahimik pa rin ang bata. "Magkano?" "Kung magkano po ang dati." Tumingin si Mang Pilo sa kanya. "Alam mo bang mas maganda to kaysa sa huli mong dala?" "Opo." Tumango ang matanda. "Dodoblehin ko ang bayad." Nagulat si Reniel. "Po, huwag na po." "Ikaw ang gumawa. Ikaw ang pagod," sabi ni Mang Pilo. "Karapat dapat lang." Ibinigay nito ang bayad, higit sa inaasahan ni Reniel. Dahan-dahan niyang tinanggap. "Salamat po." Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit niyang hinahawakan ang baryang nasa palad. Hindi pa ito nangyayari noon, ang mabayaran ng higit sa karaniwan. Pagdating sa kanilang kubo, nadatnan niyang nakaupo si Aling Sela sa labas, nakasandal sa poste. "Maaga ka," sabi nito. "Opo, Nay." Ipinakita ni Reniel ang kanyang kinita. Bahagyang lumaki ang mata ng ina. "Ang dami. Mas maganda raw po ang tambo." Ngumiti si Aling Sela, ngunit may halong pagtataka. "Pinagpala ka siguro." Tahimik lamang si Reniel. Hindi niya binanggit ang tungkol sa kahon. Pumasok siya sa loob at inilabas ang maliit na banga ng bigas. Ngayon, kaya na nilang bumili ng sapat para sa ilang araw. Habang inaayos niya ang mga gamit, napansin niyang may isang hibla ng tambo na naiwan sa loob ng sako. Ibang-iba ang itsura. Mas pino, mas makinang ng bahagya. Naalala niya ang kahon. Marahan niyang inilabas ito. Tahimik ang loob ng kubo. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Naroon pa rin ang lumang hiblang tali at ang maliit na berdeng bato. Walang ilaw, walang tunog. Ngunit nang hawakan niya ang hibla, parang may dumaloy na init sa kanyang palad. Hindi mainit, hindi rin masakit. Isang banayad na init na parang sikat ng araw sa umaga. Bigla niyang naalala ang paraan ng pagtali ng walis na itinuro sa kanya ng kanyang ina at kung paano minsan ay hindi pantay ang higpit. Kinuha niya ang mga bagong tambo. Sinubukan niyang gamitin ang lumang hiblang nasa kahon bilang panukat ng tali. Dahan-dahan, maingat. Isang ikot, dalawang ikot, tatlo. Napansin niya, mas madaling pumantay ang hibla, mas siksik ang kapit. Parang kusa itong sumusunod sa tamang ayos. Napatigil siya. Hindi siya nagsalita. Tinapos niya ang isang walis. Pagkatapos ay isa pa. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin niyang mas maayos kaysa sa dati ang pagkakagawa. Mas pantay ang buntot, mas siksik ang gitna, mas matibay ang hawakan. Lumabas si Aling Sela at napatigil. "Reniel?" "Opo?"
Kailan mo natutunan yan? Tiningnan ng bata ang walis. Hindi niya rin alam. Sinubukan ko lang po. Lumapit ang ina at hinawakan ang hawakan. Matigas. Pantay. Maayos ang pagkakatali. Ang ganda. Mahina nitong sabi. Hindi nakapagsalita si Reniel. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kumpiyansa. Hindi yabang, kundi tahimik na paniniwala. Kinagabihan, matapos nilang makakain ng mainit na lugaw, maingat niyang ibinalik ang kahon sa ilalim ng kanyang banig. Hindi niya iyon ipinakita kahit kanino. Bago siya matulog, naalala niya ang sinabi ni Luntian. Huwag ipagmalaki. Huwag ipagkait sa nangangailangan. Pumikit siya habang ang malamig na hangin ng gabi ay pumapasok sa siwang ng dingding. Sa labas ng kanilang kubo, marahang umihip ang hangin sa direksyon ng talahiban. At sa ilalim ng punong balete, may maliliit na matang kumikislap sa dilim, tahimik na nagbabantay. Sapagkat nagsimula na ang unang pagbabago. Hindi pa man ito napapansin ng buong baryo, ang kapalaran ng batang matagal nilang minamaliit ay unti-unti nang umiikot. Hindi dahil sa mahika ng kayamanan, kundi dahil sa gantimpala ng pusong nanatiling malinis sa kabila ng kahirapan. Lumipas ang ilang araw na halos pare-pareho ang takbo ng umaga ni Reniel. Maagang gising, tahimik na pag-aalaga sa kanyang ina at pagpunta sa talahiban upang mamutol ng tambo. Ngunit sa bawat pag-uwi niya, may isang bagay na unti-unting napapansin ng mga tao sa baryo. Mas gumaganda ang kanyang mga walis. Mas pino ang hibla. Mas matibay ang kapit. Mas pantay ang ayos. Sa una, iilang mamimili lamang ang nakapansin. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ang balita na ang bata gumagawa ng walis sa dulo ng baryo ay may kakaibang husay. Isang umaga, pagdating ni Reniel sa maliit na pwesto ni Mang Pilo, may dalawang babae nang naghihintay. Siya ba yung batang gumagawa ng matibay na walis? Tanong ng isa. Oo, sagot ni Mang Pilo. Ito na. Nahiya si Reniel at bahagyang yumuko. Ipinakita niya ang mga bagong gawa. Hinawakan ng babae ang hibla. Ang siksik. Hindi agad nalalagas. Dagdag ng isa. Magkano? Sinabi ni Reniel ang dati niyang presyo. Nagkatinginan ang dalawang babae. Mura. Naglabas sila ng bayad at kumuha ng tig-iisang walis. Tahimik na nagpasalamat si Reniel. Habang nag-aayos siya ng natitirang paninda, may mga matang nakamasid mula sa di kalayuan. Sina Lito, Banjo at Otep. Bakit ang daming bumibili sa kanya? Bulong ni Banjo. Walis lang naman yan, sagot ni Otep. Ngunit hindi mapakali si Lito. Lumapit siya at kinuha ang isang walis na hindi pa nababayaran. Sinuri niya ang hibla. Pinisil. Hinila. Hindi agad kumalas. Napakunot ang noo niya. Bago lang to Hindi sumagot si Reniel. Uy! Dagdag ni Lito. Saan ka kumukuha ng tambo? Sa talahiban po. Saan banda? Doon po sa dati. Nagkatinginan ang tatlo. Alam nila ang lugar na yon. Ang bahagi malapit sa balete na iniiwasan ng karamihan. Doon? Sabi ni Banjo. May sabi-sabi na may... Siniko siya ni Lito. Bukas sasama kami, sabi nito kay Reniel. Napatingin ang bata. Bakit po? Titingnan lang namin. Walang yabang ang tono, ngunit may halong pag-uusisa at kaunting inggit. Tumango lamang si Reniel. Kung gusto niyo po, umalis ang tatlo. Ngunit ang kanilang mga mata ay hindi na mapanlait, kundi mapagmatyag. Kinahapunan, umuwi si Reniel na may mas maraming kita kaysa dati. Nakabili siya ng bigas, kaunting gulay at kaunting gamot para sa ubo ng kanyang ina. Habang inaayos niya ang mga binili,
Napansin ni Aling Sela ang kanyang anak. "Parang mas magaan ang loob mo ngayon," sabi nito. Ngumiti si Reniel. "Mas marami pong bumili." "Dahil sa sipag mo," sagot ng ina. Hindi na siya nagsalita pa. Nang sumapit ang gabi, inilabas niya muli ang kahon. Tahimik. Madilim. Tanging liwanag ng gasera ang nasa loob ng kubo. Binuksan niya ang takip. Naroon pa rin ang berdeng bato at ang lumang hiblang tali. Ngunit ngayong gabi, tila mas malinaw ang kulay luntian ng maliit na bato. Parang may mahinang kinang. Hinawakan niya ito. Muling dumaloy ang banayad na init sa kanyang palad. At sa sandaling iyon, may naalala siyang bagong paraan ng pag-aayos ng hibla. Isang paikot na buhol na mas matibay kaysa sa dati niyang ginagawa. Parang may ibinubulong sa kanyang isip. Hindi tunog, hindi salita, kundi pakiramdam. Agad niyang sinubukan sa bagong walis. Mas siksik, mas matatag. Halos hindi gumalaw ang hibla kahit hilahin. Napangiti si Reniel. Hindi dahil sa pera, kundi dahil pakiramdam niya. Mas gumagaan ang trabaho. Mas kaunti ang nasasayang. Mas tumatagal ang gawa. Ibinaba niya ang kahon at muling itinago. Sa labas, tahimik ang gabi. Ngunit sa di kalayuan, sa may talahiban, may 3 aninong dahan-dahan lumalapit sa punong balete. Sina Lito, Banjo at Otep. Dito raw siya kumukuha, bulong ni Banjo. Wala namang kakaiba, sabi ni Otep kahit halatang kinakabahan. Lumapit si Lito sa isang makapal na kumpol ng tambo at basta-bastang pumutol. Biglang, umihip ang malamig na hangin. Walang ulap, walang ingay ng kuliglig. Tumahimik ang paligid. "Ano yon?" bulong ni Banjo. Mula sa likod ng balete, may mahinang kaluskos. Parang may maliit na paa na dumaan sa tuyong dahon. Napalunok si Otep. "Tara na." Ngunit hindi gumalaw si Lito. Wala yan. Muli siyang pumalo ng bolo sa murang usbong. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na yumuko ang mga talahib. Parang may dumaan na hindi nakikita. Isang sanga ang biglang nalaglag sa tabi nila. Malakas ang tunog. Napaatras ang 3. "Umalis na tayo." Hindi na sila lumingon. Nagmadali silang tumakbo palabas ng talahiban. Muling bumalik ang katahimikan. Sa likod ng makapal na ugat ng balete, marahang lumitaw si Luntian. Kasama ang 2 pang maliliit na anino. Tahimik silang nakatingin sa direksyong tinakbuhan ng mga bata. Hindi pa handa ang kanilang puso. Mahina nitong sabi. Isa sa maliliit na nilalang ang sumagot. Ngunit ang bata, si Reniel. Tumango si Luntian. Siya ang napili. Muling umihip ang banayad na hangin sa talahiban. At sa baryo ng agar-agar, habang natutulog ang karamihan, unti-unting lumalalim ang bulong ng inggit, kasabay ng tahimik na pagbabantay ng mga nilalang na matagal nang nagmamasid sa puso ng tao. Sumunod na umaga, mas maaga kaysa dati ang pagdating ni Reniel sa talahiban. Bahagya pa lamang sumisilip ang araw sa likod ng mga puno at ang hamog ay nakadikit pa sa dulo ng mga damo. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang pamilyar na presensya na matagal na niyang kinikilalang kasama. Lumapit siya sa punong balete at marahang inilapag ang maliit na baon. "Magandang umaga po," mahina niyang bati. Ilang saglit ang lumipas bago gumalaw ang mga dahon. Mula sa pagitan ng makakapal na ugat, lumabas si Luntian. Kasunod nito ang 2 pang duwende, mas maliit, kapwa may kayumangging balat at suot na kupas na berdeng sombrero. Napahinto si Reniel. Hindi siya umatras. Bahagya siyang yumuko bilang paggalang. "Magandang umaga po." Tinitigan siya ng 2 bagong duwende. Parang sinusukat ang kanyang kilos. "Siya ba iyon?" bulong ng isa.
Siya, sagot ni Luntian. Lumapit ang mas matangkad sa dalawa. May makapal itong kilay at seryoso ang mukha. Ako si Dahon, sabi nito. At ito si Uling. Tumango si Reniel. Ako po si Reniel. Alam namin, sagot ni Dahon. Saglit na natahimik ang apat. Ang hangin ay banayad, ngunit tila may bigat. Parang may mahalagang pag-uusap na malapit nang mangyari. Naunang nagsalita si Luntian. Reniel, may nangyari kagabi. Napatingin ang bata. May pumasok sa talahiban. Naalala niya agad sina Lito, Banjo at Otep. May nasira po ba? Umiling si Uling. Wala. Napigilan. Huminga ng maluwag si Reniel. Hindi niya gustong may mapahamak dahil sa lugar na yon. Bakit sila pumunta? Tanong ni Dahon. Tahimik si Reniel sandali. Siguro po gusto nilang malaman kung saan ako kumukuha ng tambo. At kung malaman nila, tanong muli ni Dahon. Nag-isip si Reniel. Kung kailangan nila, pwede naman po silang pumutol. Basta hindi sisirain. Nagkatinginan ng tatlong duwende. Hindi iyon ang inaasahan nilang sagot. Hindi ka ba natatakot na maagawan ka ng hanap buhay? Tanong ni Uling. Umiling si Reniel. Marami pa naman pong tambo. Pero baka bumaba ang kita mo. Saglit siyang napaisip. Kung ganun po, gagawa na lang ako ng mas maayos. Natahimik ang tatlong duwende. Ang hangin ay muling umikot sa paligid ng balete. Si Luntian ay bahagyang napangiti. Reniel, sabi ni Dahon sa mas mabigat na tinig. Hindi lahat ng tao ay may mabuting balak. Opo, sagot ng bata. Pero hindi rin po lahat masama. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkaraan, marahang umupo si Luntian sa ugat. May isa pang pagsubok, sabi nito. Napatingin si Reniel. Anong pagsubok po? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, itinuro nito ang isang bahagi ng talahiban, ang lugar na mas malayo kung saan mas makapal ang damo at bihira niyang puntahan. May isang kumpol ng tambo roon, sabi ni Uling. Pinakamaganda, pinakatibay. Bakit hindi niyo po kinukuha? Sumagot si Dahon. Dahil hindi pa handa ang kumukuha. Naramdaman ni Reniel ang bahagyang kaba. Ano po ang gagawin ko? Pumili ka, sabi ni Luntian. Kung kukunin mo ang pinakamaganda, lalaki ang kita mo. Kung iiwan mo, mananatiling ligtas ang pinanggagalingan ng talahiban. Tahimik si Reniel. Tumingin siya sa direksyong itinuro. Makapal nga ang tamboroon. Halos perpekto ang tubo. Naalala niya ang kaunting bigas sa banga. Ang gamot ng kanyang ina. Ang gutom na mga gabing halos wala silang makain. Ngunit naalala rin niya ang mga murang usbong na tinapakan ng mga dayo. At kung paano unti-unting nasisira ang lugar kapag walang ingat ang pagputol. Huminga siya ng malalim. Pwede po bang kalahati lang? Napatingin ang tatlong duwende. Paano kalahati? Tanong ni Dahon. Pipili lang po ako ng handa na. Iiwan ko yung bata pa. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang kuliglig. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang tumango si Luntian. Pumunta tayo! Naglakad si Reniel papunta sa makapal na kumpol ng tambo. Totoo, mas pino, mas tuwid, mas makapal ang hibla. Ngunit hindi siya basta pumutol. Lumuhod muna siya. Hinaplos ang mga tangkay. Pinili lamang ang tuyong handa na. Iniwasan ang murang usbong. Isa-isa. Maingat. Walang sinasayang. Tahimik siyang pinanood ng tatlong duwende. Habang tumatagal, mas lumalakas ang banayad na ihip ng hangin ngunit hindi magulo. Parang sumasang-ayon. Nang matapos siya, kalahati lamang ng kumpol ang nabawasan. Ang natitira ay maayos pa ring nakatayo.
Tumayo si Reniel at inayos ang tali ng mga naputol. Ganito po. Walang sumagot agad. Pagkaraan, marahang nagsalita si Dahon. Ngunit ngayon, wala na ang dating bigat ng tinig. Ganito, ngumiti si Uling. Hindi mo inubos. Umiling si Reniel. Babalik pa po kasi ako bukas. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na kumaluskos ang buong talahiban. Parang palakpak ng libu-libong dahon. Napatingin si Reniel sa paligid. Ang mga tambo ay bahagyang yumuko, hindi dahil sa hangin, kundi parang pagbati. Lumapit si Luntian at marahang inilagay ang maliit nitong palad sa kamay ng bata. Nalampasan mo ang pagsubok ng puso. Biglang uminit ng bahagya ang kahong nasa loob ng sako ni Reniel. Isang init na hindi masakit, kundi parang kumpirmasyon. Simula ngayon, sabi ni Dahon, hindi ka na lamang bisita sa talahiban. Dagdag ni Uling, ikaw ay kinikilalang tagapangalaga. Napatigil si Reniel. Tagapangalaga po? Ako? Tumango si Luntian. Ang tunay na kayamanan ay hindi ibinibigay sa sakim. Pinagkakatiwala ito sa marunong magtira para sa bukas. Tahimik si Reniel. Hindi niya alam ang sasabihin. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lamang siya batang gumagawa ng walis, kundi batang pinagkatiwalaan ng isang lihim na mundo na matagal nang nagbabantay sa baryo ng agar-agar. Mula nang kilalanin si Reniel bilang tagapangalaga ng talahiban, nagbago ang pakiramdam ng bawat pagpunta niya roon. Hindi man ito nakikita ng iba, ramdam niya ang banayad na pagtanggap ng paligid. Parang ang bawat hibla ng tambo ay hindi na lamang tanim, kundi mga bagay na may buhay na dapat igalang. Kinabukasan, bitbit ang sako at itak, muli siyang naglakad sa makitid na daan papunta sa punong balete. Maaga pa, ngunit tila mas maliwanag ang paligid kaysa karaniwan. Ang hamog sa damo ay kumikislap sa unang sinag ng araw. Pagdating niya, hindi na siya nagatubiling bumati. Magandang umaga po. Mula sa likod ng ugat, lumabas si Luntian. Kasunod sina Dahon at Uling. Maaga ka, sabi ni Uling. Opo, sagot ni Reniel. Mas maganda po ang hiwa kapag malamig pa. Napangiti si Dahon. Natuto ka na. Hindi iyon yabang. Katotohanan lamang. Lumapit si Luntian at itinuro ang iba't ibang bahagi ng talahiban. Bilang tagapangalaga, sabi nito, hindi lang pagputol ang tungkulin mo. Tungkol saan po? Sa pag-alam kung alin ang dapat galawin at alin ang dapat iwan. Naglakad sila sa gilid ng talahiban. Itinuro ni Dahon ang mga murang usbong. Ito, huwag muna. Tumango si Reniel. Sumunod, itinuro ni Uling ang isang bahagi na tila tuyo na. Ito, pwede nang kunin. Kapag naiwan pa, mabubulok lang. Maingat na inobserbahan ni Reniel ang kulay, kapal at tunog ng bawat tangkay kapag hinahaplos. Unti-unti, natutunan niyang makilala ang handa na sa hindi pa. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang mas mabilis niyang napipili ang tamang hibla, parang may gumagabay sa kanyang kamay. Maya-maya, nagsalita si Luntian. Hindi lang walis ang ginagawa mo. Napatingin si Reniel. Pinananatili mong buhay ang pinanggagalingan. Hindi agad sumagot ang bata. Sa halip, mas maingat niyang tinanggal ang isang tuyong tangkay na nakahiga sa lupa. Sayang po kapag nasira. Tumango si Dahon. Ganyan nagsisimula ang tunay na pagunlad. Hindi sa pagkuha ng marami, kundi sa pagkuha ng tama. Lumipas ang oras na hindi nila namalayan. Nang mapuno ang sako ni Reniel, napansin niyang mas maayos ang mga naputol. Pantay ang haba, halos walang sirang hibla. Subukan mo ngayon, sabi ni Uling. Kunin mo ang kaunting lupa sa paanan ng balete. Nagtaka si Reniel ngunit sumunod. Marahan niyang kumuha ng isang dakok ng lupa, maitim, mamasa-masa at mabango.
Ihalo mo sa pagtatali, sabi ni Luntian. Pagbalik sa kubo kinahapunan, sinubukan ni Reniel ang payo. Bago niya higpitan ang buhol ng walis, marahan niyang pinahiran ng kaunting lupa ang hibla ng tali. Pag-ikot niya ng buhol, mas kumapit, mas siksik. Parang mas nagkakaisa ang hibla. Napahinto siya. Sinubukan niyang hilahin. Halos hindi gumalaw. Tinapos niya ang walis at inihambing sa dati. Mas matibay, mas maayos, mas pantay ang buntot. Lumabas si Aling Sela at muling napansin ang pagbabago. Parang lalo pang gumanda, sabi nito. Ngumiti si Reniel. May bago po akong natutunan. Hindi na siya nagdetalye. Kinabukasan, dinala niya ang mga bagong gawa kay Mang Pilo. Pagkakita pa lamang, agad na napalapit ang ilang mamimili. Meron pa ba? Naubos agad yung huli. Sinuri ni Mang Pilo ang hawakan at buhol. Napailing siya, hindi sa pagtanggi, kundi sa paghanga. Hindi na pangkaraniwang walis to. Mas marami ang bumili kaysa dati. May nagtanong pa kung pwede siyang umorder ng maramihan. Hindi nagmadali si Reniel sumagot. Dahan-dahan lang po, sabi niya, para hindi masira ang tambo. Nagkatinginan ng mga mamimili. Tila hindi sanay makarinig ng ganitong sagot mula sa batang mahirap. Ngunit tumango si Mang Pilo. Tama yan. Sa gilid ng tindahan, nakamasid si Lito. Hindi na siya tumatawa. Sa halip, tahimik niyang pinapanood kung paanong iginagalang ng matatanda ang gawa ni Reniel. Pag-uwi ng bata kinahapunan, napansin niyang mas mahina ang ubo ng kanyang ina matapos makainom ng gamot. Tahimik siyang umupo sa tabi nito. Anak, sabi ni Aling Sela, parang gumagaan ng buhay natin. Hindi sumagot si Reniel. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito bigla ang himala, kundi bunga ng sipag, pagtitiyaga, at ng mga lihim na aral na natatanggap niya sa talahiban. Kinagabihan, inilabas niya ang kahon. Ang berdeng bato ay mas malinaw ang kinang, parang may malalim na liwanag sa loob. Hindi maliwanag na ilaw, kundi tila buhay na kulay. Hinawakan niya ito. Muling dumaloy ang banayad na init. At sa isip niya may pumasok na bagong kaalaman. Hindi salita, kundi pakiramdam kung paano papagagandahin ang pagkakapantay ng hibla. Ibinaba niya ang bato at marahang isinara ang kahon. Sa labas, ang hangin ay dumaan mula sa direksyon ng talahiban hanggang sa kanilang kubo, parang nagdadala ng tahimik na pagbati. Sa ilalim ng punong balete, magkakasamang nakatayo sina Luntian, Dahon at Uling. Unti-unti na niyang nauunawaan, sabi ni Uling. Hindi ang lihim, sagot ni Dahon, kundi ang pananagutan. Tumingin si Luntian sa baryo na natatakpan ng dilim. Kapag ang taong marunong magtira para sa bukas ay umunlad, mahina nitong sabi, nadadamay pati ang mga nakapaligid sa kanya. At sa baryo ng agar-agar, habang dahan-dahang gumaganda ang buhay ng batang matagal nilang minamaliit, nagsisimula ring magbago ang paraan ng pagtingin ng mga tao, hindi lamang sa kanyang gawa, kundi sa tahimik na kabutihang hindi niya kailanman ipinagmalaki. Dumating ang mga araw na halos hindi na nauubos ang mga walis na ginagawa ni Reniel. Hindi man siya gumagawa ng maramihan, sapat ang bilang upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao sa baryo. Unti-unting kumalat ang balita hanggang sa mga kalapit na lugar. May batang gumagawa ng walis na matibay, pantay, at tumatagal kahit araw-araw gamitin. Isang hapon, habang nag-aayos si Mang Pilo ng kanyang paninda, may dumating na karwaheng hila ng kalabaw. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking hindi taga-agar-agar. Malinis ang damit, makintabang sapatos, at matalim ang tingin. Dito ba nakakabili ng matibay na walis tambo? Tanong nito.
Tumango si Mang Pilo at itinuro si Reniel na kasalukuyang nag-aayos ng mga bagong gawa. Lumapit ang lalaki at kinuha ang isang walis. Hinawakan niya ang hawakan, pinisil ang buhol at marahang hinila ang hibla. Hindi agad kumalas. Napakunot ang noo niya, hindi sa inis, kundi sa interes. "Ikaw ang gumawa nito?" "Opo," sagot ni Reniel. "Magkano ang benta mo bawat isa?" Sinabi ng bata ang karaniwang presyo. Napangiti ang lalaki, isang ngiting may halong kalkulasyon. "Masyadong mababa." Hindi sumagot si Reniel. "Ako si Don Emil," patuloy ng lalaki. "May tindahan ako sa bayan. Kung sa akin mo ibebenta ang lahat ng gagawin mo, dodoblehin ko ang bayad." Tahimik ang paligid. Narinig iyon ng ilang nakatayo sa malapit. "Pero," dagdag ni Don Emil, "kailangan mo akong sundin." Napatingin si Reniel. "Ano pong ibig niyo sabihin?" "Paramihan ng gawa. Kahit saan ka kumuha ng tambo, kahit ubusin mo pa ang buong talahiban." Biglang sumagi sa isip ni Reniel ang mga murang usbong, ang mga nasirang tangkay noong dumating ang mga dayo, ang mga aral ni Aluntian, dahon at uling. Hindi agad siya sumagot. "Isipin mo," sabi ni Don Emil, "mas malaki ang kita mo. Makakabili ka ng bahay, damit, pagkain." Tahimik si Reniel. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang bigat ng tukso. Naalala niya ang gabi na halos wala silang makain. Ang pag-ubo ng kanyang ina, ang mga panahong tinatawanan siya. Madaling tanggapin ang alok. Napakadali. Ngunit may kasabay na pakiramdam, parang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Isang paalala. Huminga siya ng malalim. "Pasensya na po," mahinahon niyang sabi. "Hindi ko po pwedeng ubusin ang tambo." Nawala ang ngiti ni Don Emil. "Bakit? Kailangan po kasing tumubo ulit." "Bata ka pa," matigas na sagot ng lalaki. "Hindi mo nauunawaan ang negosyo." Hindi sumagot si Reniel. "Triplehin ko," dagdag ni Don Emil. Tahimik pa rin ang bata. "Bibili ako ng buong linggong gawa mo." "Dahan-dahan lang po ako gumawa," sagot ni Reniel. Napailing ang lalaki. Sayang ang pagkakataon. Hindi po sayang kung hindi naman po tama. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang ilang nakarinig ay nagkatinginan. Hindi sanay ang baryo na may batang tumatanggi sa malaking kita. Napabuntong hininga si Don Emil. "Kung magbago ang isip mo," sabi nito, "hanapin mo ako sa bayan." Iniwan niya ang lugar na halatang hindi nasiyahan. Nang makalis ang karwahe, marahang lumapit si Mang Pilo. "Tama ang ginawa mo," sabi nito. "Bakit po?" Ang negosyong walang pakundangan sa pinanggagalingan, hindi tumatagal. Tahimik na tumango si Reniel. Kinahapunan, dumiretso siya sa talahiban. Pagdating niya sa balete, naroon na sina Luntian, dahon at uling. Parang alam na nila ang nangyari. "May dumating na alok," sabi ni Luntian. "Opo." "Malaki ang kapalit," dagdag ni Dahon. "Opo." "Bakit ka tumanggi?" tanong ni Uling. Sandaling nag-isip si Reniel. "Kung uubusin ko po, bukas wala na akong babalikan." Isang banayad na ihip ng hangin ang dumaan sa paligid. Ang mga talahib ay marahang kumaluskos, parang pagsang-ayon. Lumapit si Luntian at marahang inilagay ang palad sa sako ni Reniel kung saan nakatago ang kahon. Biglang uminit ng bahagya ang loob nito. Ang kayamanan na minamadali, sabi ng duwende, madalas na uuwi sa pagkawala. Dagdag ni Dahon, ang kayamanang inaalagaan, tumatagal. Ngumiti si Uling. "Hindi mo pinili ang mabilis." Tahimik si Reniel. "Pinili mo ang tama." Sa sandaling iyon,
Napansin niyang ang bahagi ng talahiban na dating manipis ang tubo ay nagsisimulang sumigla. Mas luntian, mas tuwid ang mga bagong sibol. Parang may gantimpalang ibinabalik ang lupa. Napatingin siya ron. Tumubo po agad. Hindi agad, sagot ni Luntian. Matagal na, ngayon mo lang nakita. Tahimik ang paligid. Ang dapit hapon ay unti-unting dumilim. Sa baryo ng agar-agar, may mga taong nagsimulang mag-usap-usap. Ang batang dati minamaliit ay marunong palang tumanggi sa malaking pera. At sa gitna ng mga bulong ng paghanga at pagtataka, may iilang pusong hindi natuwa. Mga pusong naniniwalang ang kayamanan ay dapat kinukuha agad, kahit kapalit ang pagkasira ng pinanggagalingan. Sa ilalim ng punong balete, tahimik na tumingala si Luntian sa papadilim na langit. Sisimula na ang mas mabigat na pagsubok. Mahina nitong sabi. Hindi pa iyon alam ni Reniel. Ngunit sa gabing iyon, habang hawak niya ang maliit na kahon sa loob ng kanyang sako, ramdam niyang ang init nito ay mas malinaw. Parang paalala na ang tunay na laban ay hindi sa kahirapan, kundi sa tukso ng kasakiman na dumarating kapag nagsisimula ng umangat ang buhay. Dumating ang mga sumunod na araw na tila mas maliwanag ang umaga sa baryo ng agar-agar. Hindi nagbago ang kubo ni Reniel. Pareho pa rin ang pawid, ang dingding na may siwang, at ang lumang banig sa sahig. Ngunit nagbago ang pakiramdam sa loob. Mas madalas nang may mainit na pagkain. Mas bihira na ang malalalim na ubo ni Aling Sela. At sa bawat paggising, hindi na gutom ang unang bumabati sa kanila, kundi pag-asa. Gayunman, hindi naging tahimik ang baryo. Kumalat ang balita tungkol sa pagtanggi ni Reniel sa alok ni Don Emil. May mga humanga, may mga nagtaka, at may iilan na nagtaas ng kilay. Hindi makapaniwalang may batang pipili ng sapat kaysa sobra. Isang umaga, habang nag-aayos si Reniel ng mga bagong tapos na walis sa tabi ng kubo, may dumating na ilang kapitbahay. Bitbit nila ang kani-kaniyang lumang walis na halos kalbo na ang hibla. Reniel, sabi ng isang matandang babae, pwede mo bang ayusin to? Sayang kasi. Tinanggap niya ang walis at sinuri ang buhol. Kaya pa po, sagot niya. Sa halip na piliting bumili ang matanda ng bago, inayos niya ang luma, pinalitan ang sirang hibla, hinigpitan ng tali, at pinantay ang buntot. Magkano? Tanong ng matanda. Umiling si Reniel. Ayos lang po. Napatitig ang babae. Parang hindi sanay na may tumutulong ng walang kapalit. Salamat, iho. Nang kumalat na inaayos ni Reniel kahit ang luma, may ilan pang lumapit. Magsasakang may sira ang hawakan, labanderang napigtas ang tali, at isang matandang tanod na halos wala nang magamit sa bakuran. Hindi siya tumanggi. Kapag kaya, inaayos niya. Kapag hindi na, saka lamang siya gumagawa ng bago at sinisingit pa rin sa abot kayang halaga. Mula sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Mang Pilo ang eksena. Hindi lang pala walis ang ginagawa ng batang yan, bulong nito. Nagbubuo siya ng tiwala. Sa tanghali ring yon, dumating sina Lito, Banjo at Otep. Hindi na may dalang pangungutya, kundi may hawak na bungkos ng tambo. Reniel, sabi ni Lito, bahagyang nahihiya, tama ba to ang pagpili? Tinignan ni Reniel ang mga tangkay. May halong murang usbong. May tuyo na. Pwede po, sabi niya, pero mas maganda kung yung handa na lang. Tahimik na nakinig ang tatlo. Itinuro ni Reniel kung alin ang dapat iwan at alin ang maaaring kunin. Walang panunumbat. Walang pag-alala sa mga dating tawa. Pagkatapos ng paliwanag, marahang tumango si Banjo. Salamat. Hindi iyon malakas, ngunit totoo. Kinagabihan, muling nagtungo si Reniel sa talahiban. Tahimik ang dapit hapon. Ang liwanag ng langit ay kulay kahel na unti-unting nagiging lila. Pagdating niya sa punong balete, naroon sina Luntian, Dahon at Uling.
Marami kang tinulungan, sabi ni Uling. Kaunti lang po, sagot ni Reniel. Ang kaunti na taos, sabi ni Dahon, lumalawak. Humihip ang banayad na hangin. Ang mga talahib ay marahang yumuko, parang pagbati sa pagdating niya. Lumapit si Luntian at tumingin sa baryo sa di kalayuan kung saan unti-unting nagsisindi ng ilaw ang mga bahay. May napapansin ka bang pagbabago? Tanong nito. Tahimik na nag-isip si Reniel. Opo, sagot niya. Mas hindi na po sila nagtatawanan. Bakit kaya? Tanong ni Uling. Siguro po, nakita nila na pwede palang umasenso ng hindi nanlalamang. Natahimik ang tatlong duwende. Sa sandaling iyon, marahang uminit ang kahon sa loob ng sako ni Reniel, mas malinaw kaysa dati. Parang may tumutugon. Buksan mo, sabi ni Luntian. Maingat niyang inilabas ang kahon at dahan-dahang inangat ang takip. Ang maliit na berdeng bato ay kumikislap na parang may sariling liwanag. Hindi nakasisilaw, kundi malalim at payapa. Ang lumang hiblang tali ay tila mas buo ang hibla, parang bagong hinabi kahit hindi naman. Hindi ito gantimpala, sabi ni Dahon. Paala-ala, dagdag ni Uling. Sa ano po? Tanong ni Reniel. Na ang kayamanan ay hindi lang nasusukat sa hawak, sagot ni Luntian, kundi sa dami ng nabubuhay dahil sa ginawa mo. Tahimik na tumingin si Reniel sa bato. Wala siyang naramdamang pagnanais na magpayaman ng biglaan. Sa halip, may payapang pakiramdam, parang sapat na ang unti-unting pagbuti. Mula sa paligid ng balete, may marahang liwanag na sumingaw sa lupa. Hindi nakikita ng karaniwang mata, ngunit malinaw sa gabing iyon. Ang mga bagong sibol na tambo ay bahagyang kumislap sa hamog. Ang hangin ay umikot, malumanay, parang awit na walang tunog. Tinanggap ka na ng lupa, sabi ni Luntian. Matagal na, dagdag ni Dahon. Ngayon lang namin ipinakita. Huminga ng malalim si Reniel. Hindi siya nagsalita. Hindi niya alam ang tamang salita para sa sandaling iyon. Sa halip, marahan niyang isinara ang kahon at muling inilagay sa sako. Sa baryo ng agar-agar, habang ang gabi ay tuluyang bumalot, may mga tahanang mas maagang natapos ang pag-aaway, may mga kapitbahay na naghiraman ng gamit ng walang singil, at may mga batang tumigil sa panunukso. Hindi yun himala na biglang sumabog. Isa iyong paggising, unti-unti, tahimik at totoo. Sa ilalim ng punong balete, nakatingin ang tatlong duwende sa batang dati minamaliit. Natupad ang unang bahagi, bulong ni Uling. Ang pinakamahalaga, sagot ni Dahon, ay nanatili siyang pareho. Ngumiti si Luntian. Kapag ang isang pusong hindi nagbago sa gitna ng pagangat, mahina nitong sabi, ang biyaya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong baryo. At sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Reniel sa kanilang payak na kubo, ang baryo ng agar-agar ay tila huminga ng mas magaan. Parang matagal nang may bigat na unti-unting nawala, dala ng kabutihang nagsimula sa isang batang gumagawa ng walis tambo at hindi kailanman nagpasilaw sa mabilis na yaman. Wakas,